Sa video na ito, ituturo ko ang tamang proseso sa paggawa ng SeaBank account. Kaya kung isa kang Shopee affiliate na gustong gamitin si SeaBank as payment method, or even normal na tao na gustong lang gumawa ng digital bank para sa savings, ang video na to ay para sa'yo. Make sure na tapusin mo tong video hanggang dulo dahil ituturo ko step by step ang information na kailangan at di nyo kailangan ilagay. So, simulan na natin ang tutorial na to after this intro. Okay, bago tayo magsimula, make sure na naka-install na ang SeaBank app sa inyong mobile device. Pwede nyo siyang ma-install sa Play Store, i-search nyo lang yon. If ever na hindi pa, ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba para di kayo mahirapan mag-install. Pagka-open nyo ng SeaBank app, meron dalawang option to register, which is using our Shopee account or by using our mobile number. It's up to you kung alin sa dalawa. Pero sa akin ang gagamitin ko ay mobile number. Click lang natin yan. After that, input lang natin ang ating mobile number. Then sa referral code, optional lang yan. But if ginamit nyo yung referral code na nakikita nyo sa screen, may makukuha ka dyang 50 pesos. Kapag yung pera mo ay kinip or nakahold inside SeaBank for at least 3 days. For example, nag-deposit or may balance ka na 1,000 pesos. Keep mo lang yan sa loob ni SeaBank at after 3 days may makukuha kang 50 pesos. Moving forward, accept lang natin tong terms and service by putting check dito sa box and click next. Pagkatapos, ilagay dito ang verification code na sinend sa inyong mobile number, tapos ngawa lang kayo ng password. 8 to 16 characters lang ang tinatanggap consisting with letters and numbers. Kapag okay na tap next. Minsan ay re-recommend pa nila na i-activate yung biometrics for logging in para mas efficient at dagdag security na din. Ay click nyo lang yung activate now. Pero kung walang lumabas na ganito, okay lang din dahil most of our mobile devices sa market is hindi supported ng fingerprint feature. Nandito na tayo sa facial verification. Need lang scan yung face nyo. Click start facial verification. At scan nyo yung mukha nyo. Make sure na clear at walang buhok, salamin, face mask, at kahit anong accessories kang suot before doing this, dahil baka ka hindi ma-approved. Next naman natin ay need mag-present ng kahit na anong valid IDs. Kung gusto nyong ma-approved agad on time, ang i-present nyong ID ay itong recommended nila. Kapag nakapili na kayo, click next. Tapos select start scanning. Make sure na malinaw yung pagkakapicture nyo, yung kita lahat ng information ng ID, para walang problema. Pikturan nyo lang yung front ID, dapat eksakto yan doon sa puting line border. After that, yung likod naman. Click natin yung confirm kapag okay na. Dito sa identity details. Automatic na babasahin ni SeaBank yung information sa ID nyo, kaya automatic nang ma-input yan. Meron lang iilan. Tulad nitong gender ang kailangan lang natin sagutan. Double check nyo lang yung informations kung tama ba yan, lalong-lalo na sa spelling. Kapag okay na, click next. Additional details, madali na to. Input nyo lang lahat ng hinihingi. Kapag okay na, double check nyo lang ulit at i-click tong next. Ayan another terms of services na pagkahaba-haba na hindi naman natin halos binabasa. Kaya lagyan na lang natin ng check yan dito sa box at i-click ang next. Gumawa lang tayo ng 6-digit PIN at I-confirm. So sabi dito kailangan daw natin maghintay ng 2 banking days para sa update kung na-approve tayo. Pero dahil national ID yung ginamit ko, after clicking this got it button, na-direct agad ako dito sa main dashboard. Sign na na-approve tayo. At ayon, ganun lang kadali gumawa ng SeaBank account. So kung may natutunan ka sa video na to, pa-like at pa-subscribe na din para lagi kayong updated sa videos na gagawin natin tulad nito. This is Earn Money Online. Thank you for watching and see you on top.